Hollywood TV. Beatrix, may importante akong sasabihin sa'yo. Katatapos ko lang mag-impake ng mga damit ko at ng kay Faith Viena, nang lumabas ang papa ko sa pinto. Ang seryosong ekspresyon ng mukha niya ay bigla akong nag-alala. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang kakaibang ekspresyon sa kanyang gwapong mukha. Pasok po kayo papa, kakatapos ko lang mag-impake. Isinara ko ang aking malaking suitcase pagkatapos kong ilagay sa loob ang huling mga kailangan ko at isinara ito. Bumukas at isinara ang pinto sa likod ko. Nang lumingon ako kay Papa, nakatayo siya sa harapan ko, mahigpit na nakapulupot ang kamay sa gilid ng crib kung saan nakahiga si Faith Viena. Wala siyang sinabi noong una. Nakadikit ang kanyang tingin sa kanyang apo na masayang kumakaway sa loob ng kanyang crib. Mukhang nag-iisip siya, marahil ay naghahanap siya ng mga tamang salita na sasabihin bago niya sabihin sa akin ang balita. Papa, okay lang ba ang lahat? Umiwas ang tingin niya sa akin. Sumagi sa isip ko na mukha siyang pagod. Okay lang ako Beatrix, sabi niya sabay ngiti sa akin. Alam kong nagsisinungaling siya, hindi ito nangangailangan ng mga salita upang malaman. Ang kanyang ekspresyon mismo ay nagsasabi ng katotohanan. Nag-aalala siguro si Papa na aalis kami ni Faith Viena bukas ng umaga. Ito ang unang pagkakataon na aalis kami sa mansyon ng napakatagal. Aabutin ako ng 4 na mahabang taon para tuluyang manatili rito pagkatapos kong mag-aral. It's about your birth certificate Beatrix. You shall carry the name Monica Castillo for a while, it's just temporary until the family lawyer could legally change your name to Beatrix Gonzalez. Alarm welled sa loob ko. Tumalon ako mula sa kama para ipantay ang tingin ni Papa sa akin. Monica Castillo. Oo, totoong pangalan mo iyon. Sagot niya na ikinasalubong ng mapupungay kong mata. Naramdaman ko ang pagsisikap niyang itago ang kanyang emosyon. Oh, Papa, I'm so happy that the private investigator finally discovered who I was. May importante ba akong kailangan malaman? Nanlaki ang mata ko sa pag-asa habang hinihintay ang sagot niya. Walang gaano Beatrix. Nagtatrabaho ka sa isang business hotel bilang isang hotel attendant. Ang lalaking tumayo bilang iyong ama ay namatay 1 taon na ang nakakaraan dahil sa malalang sakit, habang ang iyong ina ay namatay lamang ngayong taon mula sa parehong malalang sakit. Iyan ang impormasyon na ibinigay ng private investigator. Huminga ako ng malalim, at mahaba-habang hinihigop ang impormasyon. Wala siyang sinabi habang patuloy akong tinitingnan ng kalkuladong hitsura. Nagsalubong ang kilay ko sa pagkalito, naramdaman kong hindi sinasabi ni Papa ang buong kwento. How about my husband Papa? Or a boyfriend? Gusto kong malaman kung sino ang ama ng anak ko. Putol ko. Bago ko napagtanto, ang mga salita ay binigkas ng malakas at huli na ako para umatras. I wonder kung imahinasyon ko lang iyon, pero kumuyom ang panga niya at may anino na tumawid sa mga mata niya. Bago ko pa mabasa ang mga panandaliang emosyon ay nawala ng kasing bilis ng pagdating nito. May asawa ka Beatrix pero nag-file siya ng divorce months before the accident. Wala na siyang pake sa'yo. Pinunit ng kalungkutan ng puso ko. Sobrang nakakasira ng balita at hindi ko alam kung paano magre-react. Wala nang mas nakakapanlulumo pa sa isipin na iniwan ako ng isang lalaki habang kasama ko ang kanyang anak. Give me his name Papa. Gusto ko siyang makausap. Desperado akong nagmakaawa. Kung kailangan kong lumuhod para lang malaman ang pangalan ng ex-husband ko gagawin ko. Hahabulin ko siya at sasabihin sa kanyang mukha na hindi siya tao. Umiling siya. Hindi ako naniniwala na ito ay kinakailangan para sa aking anak na babae. He said with finality in his tone. Pero nagdesisyon ako at hindi ako papayag na itago niya ang pangalan ng lalaki. Please Papa, just one favor. He deserves to know he has a daughter. Medyo marahas na sagot ko. Nawala ang pagpipigil sa sarili na inakala kong taglay ko. Natagpuan ko ang aking sarili na nagiging masyadong desperado. It's too late to tell him Beatrix. Namatay ang ex-husband mo dahil sa car accident. Sumagot siya sa pinakabanayad na paraan. Namayani ang katahimikan sa pagitan namin. Natagpuan ko ang aking sarili na nanginig sa balita. Nang marinig ko ang sinabi niyang patay na ang ama ni Faith Viena ay nag-drill ng malalim na kahungkagan sa loob ko. Hindi maipaliwanag na sakit ang dumikit sa aking puso. Natagpuan ko ang aking sarili na dahan-dahang umaanod pabalik sa kama para sa suporta. I'm sorry Beatrix. Bulong niya nang maupo ako sa ibabaw ng kama. Kitang-kita ang sakit sa kanyang mga mata. Inalis ko ang tingin ko sa kanya at ibinaba iyon sa sahig. Ayokong sabihin sa iyo ang totoo dahil natatakot akong magdalamhati ka sa bastard na yun. Iniwan ka ng lalaki Beatrix at pinakasalan niya ang sekretarya niya. Hindi ako nag-reply. Hindi ko nga alam kung paano ako magre-reply sa sitwasyon.
My silence seems to be the best reaction. Gusto ko pa ring malaman ang pangalan niya, Papa. Mariin niyang ipinilig ang ulo. Tumigas ang mukha niya. Hindi, mas mabuting kaunti lang ang alam mo tungkol sa kanya, Beatrix. Bilang iyong ama, ayaw kong sabihin sa iyo ang kanyang pangalan. Naiintindihan ko, Papa. Hindi na ako magpipilit, mahinang sabi ko, wala na sa mood makipagtalo. Ang aking lakas ay naubos at ang isang pagtatalo ang huling bagay na gusto ko ngayon. Pinuprotektahan lang ako ni Papa. Kung ibinigay niya ang pangalan ng aking ex-husband, ito ay magiging komplikado. Ibabalik nito ang mga luma at masasakit na alaala na dapat itapon sa limot. Mas mabuti kung iwan ko ang mga bagay sa ganitong paraan. Gumalaw ang kama nang umupo siya sa tabi ko. Inangat ko ang tingin ko sa mukha niya para basahin ang ekspresyon niya, pero sinusubukan ni Papa ang best niya para iwasan ang mga mata ko na parang may itinatago siya. Don't be ridiculous, Beatrix. Hindi niya itatago ang kahit ano mula sa iyo dahil siya ang iyong ama, sabi ng isang logical part ng utak ko at naniniwala ako. Don't stress yourself trying to force to remember your ex-husband. May malaking dahilan kung bakit mo siya kinalimutan. For the first time, my father didn't reach out to me. Dapat alam niya na wala siyang magagawa para gumaan ang pakiramdam ko. Pero kahit sa gitna ng kanyang pananahimik, ramdam ko ang pakikiramay niya. There's one more thing, Beatrix. You shall keep your identity a secret inside Harvey University until the family lawyer settles the issue. Napuno pa rin ng pagkalito ang utak ko, kaya tumango na lang ako. Ibinuka ni Papa ang kanyang bibig para magsalita, ngunit muling isinara ang mga ito na parang nagbago ang isip. Narinig ko siyang bumuntong hininga. I'm taking much of your time, Beatrix. Tapusin mo ang pag-impake, hihintayin ka namin sa hall. Walang ibang salita, naglakad siya patungo sa pinto, inabot ang doorknob, at hinila ito pabukas. Ilang sandali pa siyang nawala, pero nanatili ang tingin ko sa pinto na para bang ibibigay nito ang sagot na hinahanap ko. Kinuha ko si Faith Viena mula sa crib at ipinulupot sa aking mga braso. Nung ginawa ko, tumulo ang luha sa gilid ng mata ko. Nilunok ko ang bukol sa lalamunan ko at pinagpatuloy ang tingin ko sa kanya. Isang pares ng katangi-tanging asul na mga mata ang patuloy na nakatingin sa akin na may pagtataka. Kinagat ko ang labi ko para pigilan ang mga luhang gustong pumatak sa pisngi ko. Siya ay bata upang maunawaan ang katotohanan, ngunit kapag siya ay lumaki, iniisip ko kung paano ko ipapaliwanag ang lahat sa aking daughter. Magkaroon ba ako ng lakas ng loob na balang araw ay sabihin sa aking anak na ang kanyang ama ay namatay noong siya ay sanggol pa lamang? Huminga ako ng malalim at naglakad patungo sa pinto habang nakayakap pa rin ang aking anak. Bumangon ako sa kama at iniwan ang mga kumot na gusot ng bigat ko. Imbes na maglakad pababa, nakita kong naglalakad ako patungo sa terrace. Nang komportable na akong makaupo sa mahabang Victorian sofa, nalipat ang mga mata ko sa magandang tanawin na kumakalat sa abot tanaw. Halos 6:00 na at nawawala na ng liwanag ang nagniningning na araw, ngunit ito ay mataas pa rin at sapat na masigla upang lumikha ng mga nakamamanghang anino sa gabi, kung saan matatanaw mula sa sahig hanggang kisame ang salamin na bintana ng terrace. Katahimikan ang namayani sa terrace, pero kahit papaano ay unti-unti kong nare-relax ang sarili ko. Ang mga tanong na hindi ko mahanapan ng kasagutan ay patuloy na umiikot sa paligid ko, ngunit hindi ito gaanong naabala sa akin gaya ng ginawa ko kanina. Mayroong higit pang mahahalagang bagay kaysa sa aking nakaraan, pinaalalahanan ko ang aking sarili na pinag-iisipan kung ano ang mangyayari sa akin sa ibang bansa. Bukas ay aalis ako kasama ang aking daughter at walang babalikan. Sa ibaba ng hardin, isang malambot na kurap ng paggalaw ang nakakuha ng atensyon ko. Nang naningkit ang mga mata ko sa konsentrasyon ay napagtanto kong si Carter pala ang nakaupo sa ibabaw ng bench. Lumakas ang pintig ng puso ko. Mukha siyang malungkot, hindi ko na kailangan pang tumabi sa kanya para tukuyin ang nararamdaman niya, parang malungkot ang paligid niya ngayong gabi. May nangyari ngayong gabi, parang nanghina ang loob niya. May isang bagay tungkol kay Carter na hindi ko maipaliwanag. Isa siyang palaisipan, isang palaisipan na dapat lutasin. Sa tuwing titingin siya sa akin, iisa lang ang pumapasok sa isip ko, ang daughter ko. Ang itim na kotse ay mapayapang gumulong sa ilalim ng mainit na kalangitan sa umaga sa gitna ng highway. Maya-maya lang ay narating na namin ang aming destinasyon, ang airport, na 1 oras na biyahe lang ang layo mula sa Gonzales Mansion. Lumubog ako ng mas malalim sa upuan sa harapan, kumapit sa magagamit kong init na maaari kong gawin upang aliwin ang aking sarili mula sa hindi ko malamang kapalaran. Ang pag-iisip ng pag-alis ay sapat na upang kumalma ang aking mga nerbiyos at ako ay nalilikot sa aking upuan, kinakain ako ng pagkabalisa at takot sa loob. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwalang aalis na ako ng Cordova. Alam ng Diyos kung gaano katagal bago ako matagumpay na makabalik, marahil ay aabutin ako ng 1 taon o 2 para makabalik dito. Niyakap ko si Faith Viena palapit sa dibdib ko, at pinilit kong manatili ang atensyon sa mga dumadaang berdeng tanawin sa labas ng bintana.
Makakatulong ito sa akin. Ilihis ang aking atensyon mula sa pagyuko sa huling minuto at magmaneho pabalik sa bahay. Ayokong biguin ang aking ama, ang aking lola, at ang aking 8 kapatid na lalaki. Nagpapasalamat ako na nagawa kong mabuti ang pagkumbinsi sa kanila na huwag akong ihatid sa airport dahil ito ay magpapasama sa loob ko. Dahil dito, si Carter ang nagsilbing driver ko upang ihatid ako sa aking destinasyon. Pagtingin ko sa kanya ngayon, parang nagkamali ako ng desisyon. Nakaupo sa driver's seat ang demigod na nag-aalaga sa pinakamamahal na hardin ni Lola Clarissa. As usual, he wore his regular uniform, a plain white t-shirt that made him look quite regal and a pair of ripped jeans na hindi ako magsasawang tingnan lalo na't mukha siyang fashion model sa loob nito. Malungkot ang ekspresyon ng kanyang gwapong mukha. Napaisip ako kung may namatay. Ang kanyang makapal na kilay ay tila sumanib sa isang tuwid na linya habang siya ay nagmamaneho sa konsentrasyon. Ang kanyang naninigas na malakas na panga ay mahigpit na nakatikom, at mahigpit niyang hinawakan ang manibela upang hadlangan ang pagdaloy ng dugo mula sa kanyang mga daliri. Ang kanyang kakaibang reaksyon ay nagbigay sa akin ng impresyon ng isang lalaki na kakalaban lang at natalo sa digmaan. Nang sandaling pumasok siya sa sasakyan, wala siyang binigkas na salita na biglang nagpaisip sa akin kung obligado ba siyang ihatid ako sa airport ng labag sa kanyang kalooban. Ngunit kung tutol siya sa ideya, hindi niya ito sinabi ng malakas at wala akong posisyon na tanungin siya. Nagkibit balikat ako at pinunit ang atensyon ko sa nakaka-distract niyang gwapong features. Sa kabila ng kadiliman na bumabalot sa kanyang mukha ay nagawa niyang magpakitang kaakit-akit sa akin. Hindi ang pisikal na anyo niya ang nagpaakit sa akin, may mas malalim at mas malakas kaysa pisikal na atraksyon. Love siguro. Kinilig ako sa isiping iyon at mabilis na nawala sa isip ko ang ideyang iyon. Ang love ay isang labis na pahayag, ngunit maaari kong isaalang-alang ito ng isang malapit na paglalarawan. Malapit na akong umalis sa bansang ito. Whatever, kakaibang lambing ang nararamdaman ko sa kanya, maglalaho ito pagdating ng panahon mula sa kanyang pagkawala. Pero kahit na sinabi ko sa sarili ko na kakalimutan ko siya, hindi pa rin ako kumbinsido na gagawin ko. Ang naramdaman ko sa kanya ay hindi panandalian. Malinaw na walang taong nabubuhay ang nagparamdam sa akin ng napakataas at walang halaga ng droga. Ang mga oras ay tila mas maikli kaysa karaniwan. Napakaraming nais na bumagal ang oras. Mas maaga kaming nakarating sa airport kaysa sa inaasahan. Huminto ang sasakyan at bumaba siya ng kotse para pagbuksan ako ng pinto. Dahan-dahan akong bumaba habang nakayakap pa rin si Faith Viena. Binuksan ni Carter ang passenger seat at iniangat ang stroller palabas. Salamat, bulong ko at ibinaba ang aking anak sa stroller. Iniuunat ko ang aking mga brasong na mamanhid nang maglabas siya ng isang malaking suitcase. Pinagsasama-sama nito ang aking mga damit at pati kay Faith Viena. Pinipilit ni Papa na magdadala ako ng kaunting damit para hindi ako mahirapan sa paglalakbay. Sabi niya na maaari kong palawakin ang aking wardrobe kapag nanirahan ako sa Britanya. Hindi ako makasang-ayon sa ideya lalo na may kasama akong anak. Priority ko ang kaligtasan ni Faith Viena. Bukod sa malaking suitcase, may dala din akong maliit na backpack sa akin na naglalaman ng gatas at mga pangangailangan ng baby. Papasok na kami sa airport para sumakay sa flight ko nang marinig ko ang announcement sa pagsasalita. Attention passengers on Royal Air Flight 232 to Britanya. That was my flight. Bulong ko na may halong gulat, nalipat ang tingin ko sa malaking flight monitor, habang si Carter naman ay nakasunod sa likod ko. Bitbit ang backpack ko sa likod ng kaliwang balikat niya, at hinila ang malaking suitcase ko sa bakanteng kamay niya. Napakunot ang aking kilay sa pagkalito nang makita kong na-reschedule ang flight ko. Ito ay announcement para sa mga pasahero sa Flight 232 papuntang Britanya. Na-delay ang flight dahil sa mechanical issues. Ang aking flight ay delayed ng 1 pang 4 na oras. Hindi sinasadyang nahuli ko ang mata ni Carter. Sa panandaliang sandali, dumaan ang emosyon sa mga mata niya. I wonder kung relief ba ang nakita ko, ngunit bago ko pa maisip kung ano yun ay mabilis itong naglaho na iniisip ko kung mayroon pa nga ba ito. May malapit lang na mall, walking distance lang ang layo dito. I suggest na mamasyal muna tayo bago tayo magsawa sa paghihintay. Iyon ang unang pagkakataong nagsalita si Carter. Seryoso siyang nakatingin sa akin, at ako naman ay namula sa sarili. Iniisip ko kung may dumiba sa mukha ko. Ang aking mga mata ay lumibot sa mataong airport, at isaalang-alang na ito ay isang napakatalino na ideya. Mas marami akong oras para makasama siya. Halos mapangiti ako sa isiping iyon. Sigurado akong hinding-hindi ako magsasawa sa kanya bilang kasama ko. Yung suitcase ko, dalhin natin. Nalipat ang mata ko sa suitcase sa kanang kamay niya. Magiging pabigat ang mamasyal sa loob ng mall na may mabigat na bagahe. Iiwan ko ang malaking suitcase mo sa baggage counter, madam. Nag-alok siya at dapat kong aminin na ito ay isang matalinong ideya. Pinanood ko siyang maglakad papunta sa counter.
Lumingon ang mga ulo niya habang tinatahak ang daan, karamihan sa mga nanunood ay mga babae na nagtatapon sa kanya ng mausisa at humahangang sulyap. Mukhang hindi niya napapansin ang mga mukhang ninanakaw niya. Napangiti ako sa sarili ko habang pinagmamasdan ang eksenang may saya. Maaaring magsuot si Carter ng kahit ano, kahit basahan, ngunit maaari pa ring magmukhang mag-ara. Hinaplos ng malamig na hangin ang kanyang buhok habang papalabas kami. Tahimik kaming naglakad, habang ginagawa namin iyon, parang nawala ang crowd at kaming dalawa lang ang nandoon. Kaya kong patuloy na tumingin sa kanya at hindi makaramdam ng pagod. Tulungan na kita madam, aniya, at bago pa ako makatutol, marahan niyang hinila ang stroller para gawin ang gawain. Ang hindi sinasadyang dumampi ang malalaking kamay niya sa akin, at napapikit ako bilang tugon habang sinusunog ang balat ko sa simpleng kilos. Paano kakaiba, ang simpleng pagpindot ay sapat na upang magpadala ng panginginig sa aking gulugod. Nang mapagtantong hinahabol ko pa ang aking hininga, hinayaan ko ito ay pumunta bago ako mamatay sa inis. Pumasok na kami sa mall. Napuno ng hangin ang musika mula sa speaker. Tila nag-uunahan ang mga tao sa paligid namin habang papasok kami na hindi mapaniniwalaan o kapanipaniwalang mabagal na bilis, ngunit tila hindi niya ito pinansin. Namuo ang lambing sa loob ko habang pinagmamasdan siyang itinulak papasok ang stroller sa harap. Sinong makakapansin na hindi siya ang ama ng bata sa loob ng stroller? Siya ay lumitaw na masayang-masaya na para bang nag-e-enjoy sa moment na tulad ng ginawa ko. Hinahayaan kong pumalit ang ilusyon ko. Sa maikling panahon, magpapanggap akong asawa ko siya at ama ng anak ko. Ngunit pagkatapos ay hindi ko na kailangang magpanggap, dahil talagang nararamdaman ko sa loob ko na isang tunay na pamilya. Dumadaan kami sa ilang dress boutique, hair salon, jewelry store, food stall, at iba't ibang tindahan na nagbebenta ng kanilang pinakamahusay na mga produkto, ngunit halos hindi namin napapansin ang anumang mga produkto na ipinapakita. Kami ay nababalot sa aming sariling mga iniisip at sinasadyang pagmamasid sa isa't isa. Parang tama ang lahat kaya nakalimutan kong may kulang sa buhay ko. Sa unang pagkakataon, lubos akong nasisiyahan sa paraang hindi ko pa nararanasan noon. Nang naabutan namin ang aming sarili sa gutom, natagpuan namin ang aming sarili na pumasok sa isang pizza parlor. Umorder si Carter ng Hawaiian pizza at 2 pineapple juice habang hinihintay ko siya sa table namin. Ilang sandali lang ay bumalik na siya dala-dala ang mga order namin. Tahimik kaming nagsalo ng pagkain, walang nagtangkang magsalita, pareho kaming kontento sa sitwasyon. Nang umiyak si Faith Viena, dali-dali siyang pumili sa kanya sa loob ng stroller at inakbayan siya. Tumigil siya sa pag-iyak at kontentong tinitigan siya gamit ang inosenteng mga mata nito. Nagpatuloy siya sa pagkain habang hawak siya. Tinutulungan lang ako ni Carter, I reminded myself while crushing any assumptions. Muli kaming naglakad-lakad sa mall, at naghintay hanggang sa oras na para bumalik sa airport. Nung oras na para umalis ay muntik nang bumagsak ang mga luha ko, pero kinagat ko ang labi ko para itago. Goodbye Beatrix. Ingat ka, sabi niya for the first time na tinawag ako sa first name ko. Ang alaala ng ngiti niya ang tanging nasa isip ko habang papalayo. Alam kong matatagalan ako para makabawi sa nararamdaman ko para sa kanya. I must definitely admit it, I realize na in love ako kay Carter, ang aming hardinero. At dito na po, nagtatapos ang part 30 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.